Magandang hapon po sa lahat. Kami po sa Alliance of Health Workers naniniwala na dapat filled upan yung lahat ng yung unfilled positions ng plantilla positions, lalong-lalo na sa hanay ng mga manggagawang pangkalusugan dahil kami sa ngayon po ay nakakaranas ng matinding understaffing. Gawa nung mga unfilled position plus sa halos lahat ng mga hospitals po ngayon, may higit 20 sa bawat hospital, yung mga job order yung nasa Ilan po kanila. ba ang unfilled positions? May numero po ba kayo? Ma- Sa nas, hospital, I would assume ah, pinupunan po yung mga hospital eh. Pero ito, may datos po ba kayo? Marami po kasi ang karamihan ng ano po ngayon, nurses, mga job orders na eh. Nasa Bakit nga 20 po? kada ano. Kasi yung pong walang plantilla positions para Hindi, sa. iba po yung unfilled Plus meron sa pong walang mga unfilled. plantilla. Regarding po dun sa kanilang Yung statement unfilled nito. po, may plantilla, Nasa walang... mahigit 177,000 po yung unfilled positions Ilan po? ng Department of Health. Ilan po? 177,000. Oh, Opo. puro nurse yun? Hindi po, all positions po yon. Ay, Pero hindi ba? marami puro yung nurses at saka mga admins. Kasi katunayan nga po, ang manifestation ng kakulangan ng nurses, karamihan ng mga ospital, mahigit 20 nurses ang kanilang mga job orders. Do you have the data, Yusek? Ganun ba kadami? Sir, as of May 28, 2024, there are 31,831 nurses and 25,073 doctor positions in the national government. That is unfilled. For authorized po 'yon. So Authorized. number of Okay. positions po. So for total of nurses, no? 27913 po yung filled. 27,913 So, are ilan ang filled. unfilled? 3,918 lang po Ang unfilled. unfilled. Opo. Sa nurses. Opo. So, ang kulang item. Mm, na, Hindi ganun. may item po, pero walang Kulang hindi yung po item, pero filled. ito yung Opo. unfilled. Unfilled po, yung 3,918 unfilled po based on our Do you have a coordination record with the DOH. as to which hospitals, why, and how long have they been unfilled? Mr. Chair, we can submit to you. Yes, kindly. So that we see kung we'll may extract it from, perennial na unfilled, na ginagamit lang sa DOH. savings ng ospital. Opo. Diba? Sa doctors, ilan, sir? For the information of everyone as well. Meron kang doctors unfilled. Opo. Out of the 30 plus thousand doctors, doctor positions, ilan unfilled? Ito. Out of the this one? Out of the 16,748 medical officers, 12,920 po are filled. Unfilled po is 3,828. Same data. Kindly furnish us bakit gaano nakatagal unfilled yan. Okay, sir. We will That data get comes that from the data. DOH. With the DBM GMIS po. One more question, sir. Ang taas ng requirement ng DOH sa bilang at dami ng doktor at nurse, depende kung ilang bed yung ospital. Okay? If you cannot answer now, I need an answer by next week before we process the bill. Nagmamatch ba yung permanent items mo ng nurse at doktor sa requirement ng DOH para sa kada ospital at bed capacity ng ospital? Mr. Chair, it is not yet matched. That is why annually we increase the positions. So, That is may based, option ka, Opo. either babaan ng DOH yung requirement nila, ewan ko kung saan nila kinuha yun, di ba? Parang yung bilang ng police per unit of population, kinokopya lang naman natin sa ibang bansa yan eh. Pati sa doktor, kinokopya natin, di ba? So, malaman man lang natin yung target natin. Base sa requirement ng DOH, ilan bang doktor at nurse ang kailangan natin para mag-comply tayo sa kanila? Para malaman natin yung target. And number two, every year, by how much do we increase ba yung items ng nurse at teacher? Ilang nurse, dagdag na nurse at doktor na item ba ang kinikreate natin kada taon?
para malaman natin kung i-divide mo yan, ilang taon bago natin ma-comply yung requirement ni DOH para may target ka. Kasama yun sa sinasabi nila kanina pa na impact assessment eh. Ha, sir? The Will same submit, is true Mr. for Chair. DepEd, di ba? Meaning, ano bang ideal student to teacher ratio mo? 1:30? Di ba? Akin na yung numero yun. Di ba? Target natin yung numero yun. Thank you for that point, sir. May sasabihin pa po kayo? May nais pa po kayo dagdag, sir? Yung pong aming position paper na sinabit na po namin. Nasa amin na po yata. Opo. Opo. Bali, ang final po kasi na hanggang ngayon po kasi yung impact nung devolution, kasi regarding dun sa sinabit na House Bill proposal, Senate Bill proposal po ay greater devolution yung ginamit na term eh. Hindi pa po kami nakakaigpaw dun sa effect ng devolution. Noong 1991 na Kaya nga, hanggang ngayon po, yun pa rin yung yung impact dun sa health services. At kami po, ang tingin namin, bilang basic social services, hindi siya dapat nade-devolve, kundi dapat sinisiguro ng ating gobyerno yung pagbibigay ng karampatang mga serbisyo sa mamamayan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Mula nung naging congressman ako noong 1998, palagi ako may bill dyan. Renationalization ng health and Maraming salamat po. agriculture. Pero hindi pa rin pumapasa. Kasi walang presidenteng may gusto. Katunayan nga po, yun pong ratio ng 1:2:12 na patient ratio ng nurses, nursing attendant ay hindi po nangyayari sa kahit anong ospital sa ngayon. Wala ho nakaka-comply doon. Gaya ng sinabi ko kanina, ewan ko kung nandito po kayo. Pag kinumplyan ng LGU yan, may hospital din kayo, di ba? Yung requirement ng DOH para sa mga hospital namin, ubos ang empleyado namin sa Kapitolyo, lalampas kami sa PS cap ng local government code. Kung sundin namin sila, ibig sabihin, ni isang empleyado, wala na kaming ma-hire. Puro na lang jaw yun. At contractual dahil nasa MOE yun. Dahil isang paraan para hindi sundin yung PS cap na 55% MOE. Jaw na lang. Maraming salamat po. Okay na po. Thank you po. Maraming salamat po sa Si Ginoong Christopher